let's now bring in Comelec spokesperson Rex Laudianco, who along with other poll body workers are looking at a very busy 90 days plus ahead. He joins us on the line. Good evening, Attorney Laudianco. Can you hear me okay? Magandang gabi po, Ma'am Gina, Ma'am Pauline, and Ma'am Sean, sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good evening po. Good evening. First thing I wanted to talk to you about are the two new commissioners that President Marcos has appointed, Attorney Norina Tangaro Casingal and Attorney Noli Pipo. So congratulations on they've been appointed to two commissioners' positions just today. So congratulations on filling those two spots right away. With this, complete na naman yung unbank. So we take it to mean that you guys are ready. We're all set for the national elections kickoff. Yes, ma'am. And a good thing about this po, they're both insiders. Attorney Commissioner Maria Norina Tangaro Casingal is the director of the Comelec Law Department, and Commissioner Noli Pipo is the Regional Election Director of Region 1. So ito po yung hinihiling ni Chairman Garcia sa ating pong Pangulo na sana insider nang sa ganun po walang delay at tuloy-tuloy ang trabaho ng Comelec kahit pa nagkaroon ng palitan po ng commissioners. So they're going to be able to hit the ground running. You're right, kasi Chair George Garcia also told us the same thing a week or so ago when we had him on the grill here. Sabi niya sana insider, so you don't have to teach them, what to do things. Yes po, and they are experts in what they do. They know the Comelec operations, they know our logistics. Kaya po tuloy-tuloy ang trabaho at ito po nga po kasagsagan na paghahanda sa halalan. Simula ng campaign period, kasama na po namin sila agad na magtatrabaho. Okay, last, I guess, 3 hours and some to go before the campaign period officially kicks off. Attorney Laudianco, ano ang unang-una sa lahat, pagtutuusan nyo ng pansin as soon as mag-launch tong mga campaigns? Bukas nga po ng madaling araw, literal na 4 a.m. po ay magsisimula na po ang national kickoff ng Operation Baklas kung saan lahat po ng unlawful campaign materials hindi sumunod sa sukat, hindi nilagay sa common poster area, nilagay sa public properties, ay magkakandak po kami ng abatement. Tatanggalin po namin yan at magsasampa po kami ng kaso kinakailangan after due notice po sa ating mga kandidato. Makikita niyo po yan nationwide, simultaneous, lahat-lahat po. Magkakasama kami from the Comelec, PNP, AFP, pati nga po NBI, DPWH at isasama na rin po namin pati Department of Environment and Natural Resources po. You have enough manpower to do that, Attorney, nationwide? Because we're talking posters, everything, no? Printed paraphernalia, posters, tarpaulins, billboards even, right? Do you have enough people to do all of that? Yes, ma'am, we do because of the deputized agencies of the government. So magkakasama po kami, hindi lang naman po Comelec. At dito nga po sa National Capital Region, kasama rin po namin ang MMDA. So marami pong makakasama at makaagapay ang Comelec. In fact, pagdating nga po doon sa mga poste, pati po yung ating mga utility providers, ang Meralco, ang PLDT, tumutulong po sila lahat, maalis lamang yung mga unlawful campaign material. As early as now, Attorney, maraming ang nagbabantay nitong yung mga posters na nakapaskil dun sa mga bawal na lugar. Pero meron pa rin tayong konting mga, kumbaga, hindi clear na mga rules pagdating sa mga e-billboards, pagdating sa private property. Can you refresh us again, pag may nakita sa private property? Alam naman natin na medyo wala na tayong magagawa because the Supreme Court has ruled on it. But can you refresh our memories kung meron bang size restrictions ang mga paskil sa private property? Ang isang lawful campaign materials po kasi dapat sumunod sa size restrictions. Kung ito po ay poster 2 feet by 3 feet, kung ito ay banner 3 feet by 8 feet. Kaya lang sabi nga po dun sa desisyon ng Korte Suprema dun sa Bishop of Bacolod versus Comelec, kapag ang campaign material ay nandoon sa isang private property, ay maaring hindi masaklaw ito ng Comelec regulations, lalong-lalo na kung ang pinapakita po nito ay freedom of speech, freedom of expression, advocacy, at iba pang pasaloobin po ng may-ari ng property. So yan po yung malaking distinction between yung tahasang campaign materials at yung pong mga nakalagay na campaign materials sa loob ng private property. At yan rate po, kung may makita man po kaming tahasang paglabas talagang campaign materials, hindi naman po tatanggalin ni Comelec. Magpapadala po kami ng notice doon sa candidate at doon sa private property owner, informing them na yung kanilang pinaskill na campaign material ay lumalampas sa sukat at lumalabag sa Fair Elections Act. Attorney, I also wanted to ask, kasama po ba dyan yung mga private vehicles? Ano po ba yung rule pagdating dyan? Yung mga TNVS po, pwede po ba sila magpaskil ng kanilang mga campaign posters? Because I understand in public transportation, bawal po. So pasok po ba dyan yung mga TNVS na rin? Sama na rin natin yung tricycle.
Kasi doon ko Opo, kalimitan malinaw din. nakikita. Opo, malinaw din po sa desisyon ng Supreme Court dun sa One United Transport Coalition versus COMELEC na bagamat bagamat ito ay ginagamit bilang public conveyances, ito naman po ay nananatiling private property. So yung karapatan po ng may-ari na magpaskil ng campaign materials, again, lawful campaign materials sumusunod sa sukat, ay hindi nawawala. Kaya ito po ay pinapahintulutan ng COMELEC dahil sa desisyon na yan ng Supreme Court. Kasama na dyan, attorney, no, just to confirm yung mga tricycle, pati yung mga bus. Yun yung normally nagka-carry Tama ng po. mga ads. Tama po. Ang exception lang po ay katulad ng light rail transit, yung mga trains ng PNR dahil ito po ay pag-aari ng gobyerno. Yun lamang po mga certified public conveyances na private properties in nature, pag-aari pa rin po ng mga pribadong tao. Okay. What's the protocol around campaign jingles, attorney? Opo, maalaya naman po silang gumamit ng campaign jingle for as long as they will respect yung ating tinatawag po na intellectual property rights at intellectual property law. Ang COMELEC po at ang Intellectual Property Office of the Philippines ay meron na pong nilagdaang Memorandum of Agreement kung saan lahat po ng reklamo tungkol sa violation ng intellectual property rights ay agad po namin ipo-forward sa IPOPHIL para po sila ay makapagsimula ng kanilang investigasyon. Kaya nga po payo namin sa mga kandidato, pwede naman po magpaalam kung gagamit po kayo ng kanta o artwork o kata ng ibang mga tao. Magpaalam na lang po kayo at makanalamang naman po, papahintulutan naman po nila kayo. So the only restrictions are around intellectual property. So you can't use a famous song, for instance. Pero otherwise, the length, the time that they play it the sometimes. timing that they play it, how often it plays, all of that, walang restrictions. Ang restriction lang po natin po dito sa TVs ay makakount po na 120 minutes ang kanilang limitation per station. So national candidates, pagka naman po local candidates, that's 60 minutes. Pagdating naman po sa radio, 180 minutes po per station, 90 minutes naman po kung ito po yung local candidate. So yung pag-play po niyan, wala pong problema, pero bilang po ang bawat airing ng sa TV at sa radyo doon sa mga minutes na nasabi po natin. But I'm referring more to yung, you know, candidates blaring their jingles from out of a private car, tapos the car's making rounds, tapos maingay na, it's disturbing the neighborhood. What's the rule around that? Opo, pinapahintulutan naman po yan. Kaya lang, then again, hindi naman po nawawala yung ating tinatawag na local ordinances. At alam naman po natin, halos lahat ng munisipyo at syudad sa Pilipinas ay meron ng tinatawag na quiet time kung saan bawal na bawal po mag-ingay. Kasama na po dyan yung mga videoke. So napapailalim po sila doon. Hindi man nila nilalabag ang batas panghalalan, ngunit malabag po sila sa mga local statutes at local ordinances. So kailangan din po nilang sundin yun. Isa pa po, yung mga magkakandak ng motorcades, kung sa kanilang syudad dadaanan, doon sa mga munisipyo na dadaanan nila ay nire-require ang permits mula sa local government units. Bago magsagawa ng motorcades, kumuha po sila dahil maaari pong pinapahintulutan sa batas panghalalan, ngunit sa local ordinances, meron pong mga existing na regulasyon. Okay, balikan natin yung mga billboards, no, attorney. By tomorrow, can we expect na kailangan ng baklasin ang mga ito? Or okay lang ba na nandyan? I'm talking about yung mga nasa NLEX, SLEX, EDSA, pati yung mga e-billboard na nakapaskil sa private property. Kasi usually ganun, di ba? Yung mga nilalagyan naman ng billboard, kaya physical or digital, ay usually nasa private property naman sila at ginagawa ngang negosyo. So does that still count as private property? Or is everything okay as long as i-declare ito sa SOSE or Statement of Contributions and Expenditures? Dalawang bagay po. Una, pinapahintulutan na po natin kung yung dating regulasyon po ay hindi natin nababanggit nga niya expressly pinapahintulutan. Meron pong dalawang regulasyon para po dun sa tinatawag nating outdoor advertisements, kasama na po yung mga static at yung mga LED na mga billboards. Una, ang pagka-national candidate po, ang pagitan ng mga billboards at LED signages na yan ay dapat po merong 1 kilometer apart. Hindi po pwedeng tabi-tabi sila dahil otherwise wala na po tayong makikitang bukid po sa NLEX at sa SCTEX. Isa pa po, dapat po ang kontrata at duration ng mga billboards na yan ay 2 buwan lamang para po walang hindi mamonomonopoliya yung mga signages na yan. Ano? So para po naman sa local candidates, at least 500 meters apart at yung duration po ng kontrata dapat ay 1 month lang. So ganun po ang bagong regulasyon. Kung tatanungin niyo po kami, nirestrict ba ng COMELEC ang sukat? Hindi na po. Dahil po yung mga outdoor advertisements, meron na pong batas na gumagabay dyan. Isang executive order plus yung ating building code. Kaya po doon na magbabase pagdating sa sukat. Yun na lang pong duration at yung distance ng bawat pinost na campaign material sa bawat isa.
How does that work with the duration? Which one? How are you counting that? If solo ad, that counts as one. Tapos, let's say, 2 months later, parang party ad naman, pero kasama pa rin yung candidate. Is that counted as another one in the candidate? Hindi po, kasi ang mangyayari po dapat kung patungkol sa isang kandidato, dapat po matapos yan sa loob ng 2 buwan, starting February 11. Otherwise, ang iniiwasan po natin dito ay mamonopolya. Yung wala na pong makapagtabit ng iba pang mga ads, wala na makagamit ng ibang billboards dahil binayaran na po nila lampas-lampas sa 2 buwan. So ang intention po ng regulasyon dito hanggang 2 buwan ka lang para may iba naman po makagamit. Are you on board na, attorney, with all these mga billboard and outside ad companies, no? Para mag-report din sa inyo kung may nagva-violate kung sakali? Because parang medyo mahirap talaga siya i-monitor, obviously. And even though you have deputized people, minsan talagang, di ba, minsan nakakalito rin kasi yung mga patakaran, yung mga rules. So how would this work? Did you get the support of these companies who post billboards, e-billboards? Actually, kaya po nagkaroon na sa regulasyon natin ang patungkol sa billboards and outdoor signages ay dahil lumapit po yung kanilang napakalaking asosasyon sa COMELEC. Sila na po mismo ang nakipagkasundo sa COMELEC that they will be reporting. At ito naman po ay requirement ng ating batas, Republic Act 9006 at 7166, na kailangan talaga silang mag-report sa amin kung ikaw po ay ma-engage bilang isang provider, donor, or service provider sa pangangampanya. So bukod po doon sa kanilang commitment, talagang under law, kung sila po ay na-engage for that outdoor signages, kailangan po nila mag-report sa amin at voluntaryo po nilang gagawin ito. Well, attorney, sa usapin naman ng vote buying and vote selling, naglabas po ang COMELEC ng resolution number 11104 allowing law enforcement to carry out warrantless arrests. How do you plan on monitoring that, attorney, no? And how do you ensure na walang magkakaroon ng abuse of power dito sa pag-carry out nga ng mga warrantless arrests? Alam niyo po, yung warrantless arrest ay nasa jurisdiction naman po natin yan. Hindi naman kinakailangan ng COMELEC resolution para maipatupad po yan. Rule 113 ng Rules of Criminal Procedure. Malinaw naman po yung 3 pagkakataon kung pwedeng mag-carry out ng isang warrantless arrest. Una po, kapag ginawa sa harapan, in flagrante delicto, kitang-kita mo na, nilalabag ang batas sa harapan mo, hindi kailangan ng warrant. Ikalawa, kung hindi man po naganap sa harapan mo, ngunit meron ka pong first-hand information and you have reasonable belief, yung ating law enforcer, na talagang yung tao na yan ang gumawa po. Ito yung example ng mga hot pursuit, yung mga chases, talaga naman po pwedeng mag-warrantless arrest. At yung katlong situation po ay yung mga fugitives from justice. Hindi naman kailangan kumuha pa ng warrant. Kung talaga ito yung tumakas sa ating hustisya, pwede na pong hulihin yan. So itong bagay na po ito, Rule 113, applicable din naman po ito sa COMELEC Rules and Regulations. Kung may nakikita ka po, naglumalabag na sa batas panghalalan, hindi naman po kailangan kumuha pa ng warrant para lang arestuhin. So ganitong kasimple lamang po ang paliwanag ng COMELEC kung bakit nais namin i-incorporate para bigyan na rin po ng lakas ang ating pulisya at iba pang law enforcement agencies to carry out their mandate nang hindi po natatakot, nang hindi na-pressure at maliwanag po sa ating batas at rules of court ang kanilang ginagawa. Okay, well, I hope you're ready for a flood of complaints, and we will continue to monitor the story, of course. We'll be there with you on day 1 tomorrow. For now, we'll leave it there. Thank you so much for your time. Attorney Rex Laudianco, COMELEC spokesperson.